at 70% ng mga kabahayan ang itinumba nito sa Kapitolyong Surigao City. 10 sasakyang pandagat naman ang lumubog sa Maynila. 6,000 pamilya ang nawala ng tahanan. Itinuturing ang bagyong Nitang bilang ang pinakanakakamatay na bagyo na tumama sa bansa noong 20th century. Sa kabuuan, nagtala ito ng 1,492 na bilang ng mga nasawi. Tayo dito sa yung mga nakatira sa NCR o sa Metro Manila, ang matatandaan lang natin ng malalakas na bagyo, syempre yung naranasan natin. Yung kagaya dyan sa Surigao at saka sa Bicol region, syempre maaalala nila yung mga pangalan ng mga bagyo na yan. Kaya hindi ko na matatanda. Nung napanood ko lang ulit, tsaka ako natanda na mga super typhoon nga pala ito. No? Yun syempre, yung isa rin yung Yolanda dahil talagang grabe rin yung dinulot nun. So dito na tayo. October 18, 97. Isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Tuloy na muna natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Normal na sa atin dito sa Pilipinas ang makaranas ng bagyo, mga utol, 'di ba? Dahil tinatayang ang average na bagyo na pumapasok dito sa ating bansa taon-taon ay nasa 20 o 20 typhoons per year ang average po. Okay, more or less. Anyway, mga utol, dahil sa mga yan, ano-ano nga ba ang pinaka-deadliest typhoon in Philippine history? 10 pinakamamatay na nakamamatay na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang ating alamin mula kay Tuklas TV. Paki-subscribe siya, mga utol, ganyan lang. Tapos ilo-all nyo. Paki-like na rin yung video. Game na. Tuklas TV. Basta Tuklas, welcome back sa ating channel. Mar Pacifico, ang ibinansag ni Ferdinand Magellan sa Pacific Ocean nang siya ay mapadaan dito sa kanyang paghahanap ng panibagong ruta sa Spice Islands. Ang ibig sabihin ng katagang Mar Pacifico sa wikang Ingles ay Peaceful Sea o Payapang Dagat. Ngunit bilang kapitbahay ng Pacific Ocean sa mahabang panahon ay hindi tayo ganoon kasampalataya sa pagiging payapa o peaceful nito. Dahil na rin yan sa napakaraming bagyo na dumadaan sa atin taon-taon na mula mismo sa nasabing karagatan. Tama. Bukod sa Pacific Ring of Fire o yung mga lugar na malimit tamaan ng mga lindol at pagsabog ng mga bulkan, ang Pilipinas ay kabilang din sa Typhoon Belt. Tama. O yung mga lugar na madalas namang tamaan ng mga bagyo. Humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility taon-taon at kalimitan halos kalahati dito ay nagla-landfall o tumatama sa kalupaan. Ayon nga sa isang artikulo ng Time Magazine noong 2013, ang ating bansa ay ang most exposed country in the world to tropical storms. O sa buong mundo, tayo daw ang pinakalantad na bansa kung bagyo ang pag-uusapan. Napaka mapaminsala ng mga bagyo sa agrikultura, ari-arian at lalong-lalo na sa buhay ng tao. Pero kung tutuusin, ang mga nawasak na ari-arian ay kaya pang palitan. Pero ang nawalang mga buhay ay hindi na ibabalik. Ngayong araw, tutuklasin natin ang 10 pinakanakakamatay na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung bago ka nga lang pala sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan na natin. Game na. Number 10, Typhoon Reming. November 29, 2006, si Typhoon Reming ay naglandfall sa Bicol region. Taglay ang lakas ng hangin na 190 km/h. At bugso na 250 km/h. Labis ang pinsala na dinulot nito, lalo na sa probinsya ng Albay. Dahil sa dami ng ulan ni Reming ay nadala nito ang mga abo sa paligid ng Mount Mayon. Nagkaroon ng malawakang pagbaha ng putik at lahar at lubos ang pagkawasak na naranasan ng mga komunidad malapit sa bulkan. Tinatayang kumitil ito ng 1,399 na katao. Ayon sa mga eksperto, kung ikukumpara ang volume o dami at ang pagkasira, ang lahar na dinulot ng bagyong Reming ay tila ba kawangis ng trahedya na nagbaon sa lumang bayan ng Kagsawa. Number 9, Typhoon Frank. June 21, 2008, pinakamalakas ang hangin ng bagyong Frank habang binabagtas nito ang mga katubigan ng Visayas. Umabot ito ng 204 km/h. Dahil sa kakaiba at pabago-bagong direksyon ay lalo itong naging mapanganib at siya din niyang naging dahilan ng isa sa pinakamalalang trahedya sa mga dagat ng Pilipinas.
June 20, 2008, isang araw bago ang malagim na pangyayari, umalis ang MV Princess of the Stars sa Port of Manila papuntang Cebu. Naglandfall na noon ang bagyong Frank sa may Samar. Ngunit pinayagan pa rin ang barko na bumiyahe. Dahil na rin siguro sa hindi direktang tatamaan ang ruta ng barko at sapat naman ang laki nito upang sanggahin yung ampiyas na hangin. Ngunit biglang nag-iba ang direksyon ng bagyo. Sa 1,410 na mga namatay dahil sa bagyong Frank, mahigit 800 dito ay mula sa tumaob na MV Princess of the Stars. Grabe, no? Pinalubog yung barko. Number 8, Typhoon Nitang. September 1, 1984. Unang tumama ang bagyong Nitang sa hilagang silangang Mindanao. Tataglay ng lakas na hangin na umabot sa 220 km per hour. Ang pinakanapinsala nito ay ang probinsya ng Surigao del Norte, kung saan higit 1,000 katao ang nasawi at 27 mga bayan ang winasak ng bagyo. Halos kalahati ng mga alagang hayop tulad ng kambing, baka, baboy ang namatay. At 70% ng mga kabahayan ang itinumba nito sa kapitolyong Surigao City. 10 sasakyang pandagat naman ang lumubog sa Maynila. 6,000 pamilya ang nawala ng tahanan. Itinuturing ang bagyong Nitang bilang ang pinakanakakamatay na bagyo na tumama sa bansa noong 20th century. Sa kabuuan, nagtala ito ng 1,492 na bilang ng mga nasawi. Tayo dito sa yung mga nakatira sa NCR o sa Metro Manila, ang matatandaan lang natin ng malalakas na bagyo, syempre yung naranasan natin. Yung kagaya dyan sa Surigao at saka sa Bicol region, syempre maaalala nila yung mga pangalan ng mga bagyo na yan. Kaya hindi ko na matatanda. Nung napanood ko lang ulit, tsaka ako natanda na mga super typhoon nga pala ito. No? Yun syempre, yung isa rin yung Yolanda dahil talagang grabe rin yung dinulot nun. So dito na tayo. October 18, 97. Isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Tuloy na muna natin. Number 7, October 1897 Typhoon. Malaking atensyon ang nakuha ng Pilipinas, partikular ang mga probinsya ng Samar at Leyte dahil sa bagsik na kanilang dinanas kay bagyong Yolanda. Ngunit bakit ba natin nabanggit si Yolanda? Gayong nasa number 7 pa lamang tayo ng ating listahan. Malaki kasi ang pagkakatulad ng bagyo noong Oktubre 1897 kay bagyong Yolanda at yan ay base na rin sa ilang lumang dokumento. Sa artikulo ni Rafael Lotilla sa Rappler noong 2013 ay nabanggit niya dito ang isang scientificong pag-aaral na nailathala ni Father Jose Algue ng Observatorio de Manila. Hindi pa ganoon ka-advance ang teknolohiya ng ating bansa para makakolekta ng mga datos. Tama. Dahil nga panahon pa ito ng mga revolusyonaryo, wala pang pag-asa. At tanging mga dokumento mula sa mga paring scientifico ang kadalasang nagagamit bilang gabay at batayan sa pag-aaral. Katulad ni Yolanda, ang bagyo noong Oktubre 1897 ay una ding tumama malapit sa Giwan, Eastern Samar. Inaanan din ito ang Tanawan, Palo at Tacloban sa Leyte. Ayon sa dokumento, ang taas ng mga alon ay umabot ng hanggang 7.3 meters. Grabe, no? Natayang 1,500 katao ang nasawi dahil sa bagyo noong Oktubre 1897. Number 6, Tropical Depression Winnie, no? Sino ang mag-aakala ng isang mahinang bagyo ay isa din pala sa pinakamalupit na bagyo tatama sa ating bansa? Si Bagyong Winnie ay isa lamang tropical depression na may lakas lamang na 55 km per hour. Ganap ito maging isang bagyo. Pag ganyan pakababa yung takbo ng hangin ay hindi pa kinukonsidera na bagyo, mga utol. Okay? Tropical depression lamang, 55 km per hour. Na may lakas lamang na 55 km per hour. Ganap itong naging isang bagyo noong Nobyembre 29, 2004. Ito din ang petsa kung kailan ito tumama sa kalupaan. Bagamat may kahinaan ang hangin ni Winnie, ay hindi naman biro ang dala nitong ulan. Malalakas na pag-ulan ang naranasan ng kalakihan ng Luzon at ilang parte ng Visayas. Nagdulot ito ng flash floods at landslides na kumitil sa maraming buhay. Sa kabuuan, nagtala ito ng 1,593 bilang ng mga namatay. Number 5, Eto na Typhoon si Pablo, no? Dahil nasa timog ng Pilipinas ang Mindanao at ang kalimitang landas ng mga bagyo ay pahilagang kanluran, mas madalang itong tamaan kumpara sa Luzon at Visayas. Tama. Ngunit noong December 3, 2012 ay naranasan ng mga taga Mindanao ang isa sa pinakamapanirang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagtataglay ng lakas na 280 km per hour. Unang tinamaan ng Bagyong Pablo ang mga lalawigan ng Davao Oriental at Compostela Valley. Tinawid nito ang Central Mindanao na nagdulot sa pagkaputol ng supply ng kuryente at pagguho ng lupa.
Kahit nagkaroon ng forced evacuations o sapilitang paglikas, nag-iwan pa rin si Pablo ng 1,901 na mga patay. Naalala ko to mga utol, itong bagyo na to, si Pablo, no? Nasa Davao yata kami, kung hindi ako nagkakamali. Tapos talagang sobrang sama ng panahon doon. Pagdating sa Manila wala naman. Wala talaga. As in mainit dito. Parang ganon. Kung hindi ako nagkakamali mga utol. And bakit nga ba sobrang daming bagyo pumapasok dito sa atin sa Pilipinas? Ito po yung kasagutan dyan. No? Why do you think the Philippines experience an average of 20 to 25 typhoons a year? The Philippines is located in Western Pacific Ocean, which is favorable environment for the formation of tropical cyclones due to its warm sea surface temperatures and high humidity. Yun yung dahilan para makabuo ng isang tropical depression o pagbuo ng namumuong bagyo mga utol. The countries lie with the Pacific Typhoon Belt, a region where a larger number of typhoons are formed each year. Yun ang dahilan mga utol. Dahil yung karagatan na katabi natin perfect para makabuo ng isang bagyo. So kaya lagi tumatama sa atin. Pero more or less mga 8 to 9 o hanggang 10 ang nagla-landfall sa Pilipinas. Okay? Tuloy na natin to. Number 4, Tropical Storm Sendong. Si Sendong, no? Isang taon bago tamaan ni Pablo ang Mindanao, ay pinarusahan muna ito ni Sendong. Sa katunayan, binansagan ang bagyong Sendong bilang ang pinakanakakamatay na bagyo sa buong mundo noong 2011. December 15, 2011, naglandfall si Sendong sa silangang baybayin ng Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 95 km per hour. Ito ay nanalanta sa napakaraming mga bayan at syudad, dulot ng malalakas na ulan, malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Dalawa sa pinakamatinding tinamaan ay ang mga syudad ng Iligan at Cagayan de Oro na higit 400 katao ang nalunod sa mga syudad na ito. Sa kabuuan, pinatay ang kumitil si Sendong ng 2,546 yung bumaha sa Cagayan de Oro. Number 3, Tropical Storm Uring. Bagamat nagtataglay lamang ng lakas na hangin na 85 km per hour, si Bagyong Uring ay walang dudang isa sa pinakamapamisalang bagyo na dumaan sa ating bansa. 5 buwan pa lamang matapos pumutok ang Mount Pinatubo. Nasundan na naman ito ng isa pang trahedya. November 4, 1991, tumama si Bagyong Uring sa isla ng Leyte. Partikular na pinakanapinsala nito ang Ormoc. Ang walang humpay na ulan ang nagpabaha sa malaking bahagi ng syudad na siya rin namang kumitil sa napakaraming buhay. Sa Leyte pa lamang ay tinatayang 4,000 katao na ang namatay at mahigit 4,000 ding mga kabahayan ang nawasak. Sa kabuuan, kumitil si Uring ng 5,101 Grabe, katao. dami namatay, no? Wait. Bago tayo pumunta kay Yolanda, alam ko naaalala nyo pa. So tingnan muna natin itong data na to, no? Itong datos na to. Okay, mula sa Lumina. Okay. Teka lang. Ayan. Andyan yan mga utol. Ayan yung mga classification, no? Para maintindihan natin. Tropical depression pag tinawag 62 kilometers per hour maximum. Okay? Pag tropical storm 62 to 88 kilometers per hour. Severe tropical storm 87 to 117. Pag tinawag na typhoon mga utol from 118 to 100 kilometers per hour. Doon pa lang siya nakukonsiderang isang bagyo. Sa 118 to 184. Pag super typhoon, yung malalakas. So lahat ng binabanggit kanina ay puro super typhoon. Kung hindi ako nagkakamali, bukod doon kay Winnie, no, na hindi naman malakas. So eto na yung mga si Pablo, si Odette, si Glenda, si Umpong, si Pepeng, si Ulysses, si Rolly. Dami, napakadami na sa totoo lang. Hindi lang naman yan, no, yung malalakas. Pero nandito na tayo sa number 2. Tuloy na muna natin. Number 2, Super Typhoon Yolanda. Ayan na. Si Super Typhoon Yolanda ang isa sa pinakamalakas na bagyo, hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Tama. Bago tumama ang bagyong Yolanda, hanggang signal number 4 lamang ang kategorya ng bagyo sa bansa. Ngayon meron na tayong signal number 5 o Super Typhoon category. Itinuturing na Super Typhoon ang isang bagyo kapag ang lakas ng hangin nito ay 220 km per hour o higit pa. Sa totoo lang, marami-rami na ng bagyo ang lumagpas sa 220 km per hour. Ngunit ang bagsik lang talaga ni Yolanda ang nagbigay ng pagkakataon upang magamit ang numerong ito. November 7 nang manalanta ang bagyong Yolanda sa Kabisayaan.
Taglay ang lakas na hangin na umabot sa 315 kilometers per hour. Labis nitong napinsala ang Samar at Leyte, partikular na nga ang syudad ng Tacloban. Isang malaking bangungot ang bagyong Yolanda. Nalimas sa mga kabahayan malapit sa mga baybayin dahil sa malahalimaw na alon na lumamon sa mga ito. Winasak nito ang tirahan ng parehong mahirap at mayaman. Ang mga barko ay natangay mula dagat papuntang kalupaan. Halos walang puno ang makikitang nakatayo. At kahit may paghahanda, hindi napigilan. Ang dami ng buhay na winakasan nito. Ang bagyong Yolanda ang isa sa pinakateribleng kalamidad tumama sa ating bansa. Kumitila ang bagyong Yolanda ng 6,300 na katao. Number 1. Teka lang, bago tayo tumuko sa number 1, naalala ko tong Yolanda. No? After nyan, may barkada kaming nakatira sa Leyte. No? Hindi namin makontak. So, syempre, walang kuryente doon po. Medyo nag-aalala kami. After nung pwede na bumiyahe via plane, pumunta kami dyan. No? After 3 months yata, kung hindi nagkakamali, nung bagyo yung Yolanda. Pagdating namin doon, talaga makikita mo pa yung bakas nung iniwan bagyo. Talagang wasak-wasak pa rin lahat. Tapos nagkukwento yung mga taga roon, talagang kalat daw talaga yung mga bangkay na iniwan ng bagyo yung Yolanda. And anyway, maidagdag ko lang mga utol. Sa Macau, sa China, ako'y nakaranas ng bagyo. At doon po, hindi ko maintindihan Doon po, ang tawag nila sa nila sa signal, iba mataas. Parang naranasan ko doon, signal number 8. Hindi kayo maniniwala. Pero doon, tol, mga utol, parang, kontansya lang, tinantya ko lang, hindi ko kasi maintindihan kung paano nire-rate yung bagyo. Yung parang signal number 3 natin dito ay number 1, yung parang ganon, signal, parang, hindi ko na maintindihan, basta mataas yung bilang ng, nila, signal. Okay? So, yung parang signal number 3 yata natin doon, yung 8 na yon. Parang ganon. Okay? So, iba talaga yung ratings nila sa atin nga. Hanggang signal number 3 lang, tapos naging 4 nga, naging 5 dahil kay Bagyo Yolanda. Pero doon may number 8, pero parang signal number 3 lang natin ang katumbas. Ganon mga utol. Okay? Tuloy na muna natin. Sinare ko lang. Typhoon Haifong. Kung akala mo sa Yolanda na ang pinakanakakamatay na bagyo na tumama sa ating bayan ay nagkakamali ka. Ang unang pwesto sa ating listahan ay mapupunta kay Typhoon Haifong. Ito yung base sa pinakamaraming pinatay. 1881. Isa pa tayong kolonya ng Espanya noong panahong iyon. At hindi pa Pilipinas ang tawag sa atin, kundi Capitania General de Pilipinas. Isang distrito pa lamang tayo ng imperyo ng Espanya na pinamumunuan hindi ng isang presidente kundi ng isang gobernador general. Balik tayo kay Bagyong Haifong. Tinatayang nabuo ang bagyong ito sa silangang bahagi ng Southern Luzon noong September 27, 1881. Gumalaw ito pakanluran at nanalanta sa ilang bahagi ng gitnang Luzon, Southern Tagalog at Bicol Region. Hanggang makalabas ito sa West Philippine Sea at nagpatuloy na tumbukin ang Vietnam. Ang pangalang Haifong ay nagmula sa pinakanasalantang syudad sa bansang Vietnam. Hanggang ngayon ay walang katiyakan kung gaano ba talaga kalakas ang hangin na dala ng Bagyong Haifong. Ang alam lang natin ay pumatay ito sa humigit kumulang 20,000 katao. Grabe, no? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tama, mga utol. Anyway, sana ay nadagdagan. Pero hindi lamang yan, no? Ito'y binase sa mga pinakamaraming namatay. Pero hindi lang yan ang pinakamalalakas na bagyong naranasan natin, mga utol. Pa-comment rin yung mga naaalala ninyo na bagyo na sobrang lalakas. Anyway, maraming salamat kay Tuklas TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.